Tayong lahat ay manalangin. Our God, who is rich in grace, thank you for saving us with the precious blood of Lord. Aming Diyos na mayaman sa pag-ibig at biyaya, maraming salamat po sa pagliligtas sa amin ng napakahalagang dugo ng Panginoon. Thank you for allowing us to deal in the Lord after being saved. Maraming salamat po sa pagpapahintulot sa amin na makapanatili sa Panginoon pagkatapos ng aming kaligtasan. Thank you for allowing us to live under the protection and rule of law and live under the guidance of the Holy Spirit. Maraming salamat po sa pagpapahintulot sa amin na maalagaan, maproteksyonan sa pamumuno ng Panginoon at mamuhay sa gabay ng banal na Espiritu. Lord, be always with us. Panginoon, naway samahan niyo po kami parati. Thank you for bringing saved brothers and sisters together in this place. Maraming salamat po sa pagdadala ng mga ligtas na mga brothers at saka sisters dito sa lugar na ito. Help us to gain lessons and comforts from your word so that we may discern your good will and live in obedience to it. Tulungan niyo po kami na makakuha ng aral at ng kaaliwan mula sa inyo pong salita upang sa ganon makita po namin ang inyo pong mabuting kalooban at makasunod po kami sa pamamagitan nito. Help us to change our lives. Tulungan niyo po kami na mabago yung amin pong buhay. We live in the days when the Lord's coming is very near. Kami po ay nabubuhay kung saan ang muling pagbabalik ng Panginoon ay napakalapit na. Help us to stay until the end in the church body of the Lord. Tulungan niyo po kami na makapanatili hanggang sa huli sa iglesia na katawan ng Panginoon. Help us, the saved brothers and sisters, love each other and preach the gospel of the Lord every day. Tulungan niyo po kami na tulungan niyo po ang mga brothers at sisters na magmahalan upang sa ganon maipangaral ang ebanghelyo ng Panginoon araw-araw. Help us to live with gentleness and lowliness. Tulungan niyo po kami na makapamuhay ng may kaamuan at kapakumbabaan. Help us not to compromise with the world and sin. Tulungan niyo po kami na huwag may kompromiso ang aming sarili sa sanlibutan ito at sa kasalanan. We pray in the name of the Lord Jesus. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Let's open the Bible. Judges chapter 9. Sa mga aklat ng Hukom, chapter 9. Judges chapter 9, verse 7 to 18. Mga Hukom, chapter 9, verses 7 hanggang 18. Judges chapter 9, verse 7 to 18. I read. Babasahin ko po. Hukom chapter 9 verse 17 to 18. Nang ito ay napabalita kay Jotam, siya'y humayo at tumayo sa tuktok ng bundok Gerizim at pasigaw na sinabi sa kanila, "Pakinggan ninyo ako, kayong mga lalaki sa Shechem, upang pakinggan kayo ng Diyos." Minsan, ang mga punong kahoy ay humayo upang magtalaga ng hari sa kanila. At kanilang sinabi sa puno ng olibo, "Maghari ka sa amin." Ngunit sinabi ng puno ng olibo sa kanila, "Akin bang iiwan ng aking katabaan na nakapagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao upang makipagsayawan sa mga punong kahoy?" At sinabi ng mga punong kahoy sa puno ng igos, "Halika at maghari ka sa amin." Ngunit sinabi ng puno ng igos sa kanila, "Akin bang iiwan ang aking katamisan at ang aking mabuting bunga? At hahayo upang makipagsayawan sa mga punong kahoy?" At sinabi ng mga punong kahoy sa ubas, "Halika at maghari ka sa amin." Ngunit sinabi ng ubas sa kanila, "Akin bang iiwan ng aking alak na nagpapasaya sa mga Diyos at sa mga tao at hahayo upang makipagsayawan sa mga punong kahoy?" Pagkatapos ay sinabi ng lahat ng mga punong kahoy sa dawag, "Halika at maghari ka sa amin." At sinabi ng dawag sa mga punong kahoy, "Kung tunay na ako'y inyong itinalagang hari sa inyo, pumarito nga kayo at manganlong kayo sa aking lilim. Kung hindi, hayaan ninyong lumabas ang apoy sa dawag at lamunin ang mga sedro ng Lebanon."
Ngunit ngayon, kung tapat at matuwid ninyong ginawang hari si Abimelech, at kung nakitungo kayo ng mabuti kay Jerobaal at sa kanyang sambahayan, at kayo'y gumawa sa kanya ng marapat sa kanyang mga gawa, sapagkat ipinaglaban kayo ng aking ama, at isinuong ang kanyang buhay, at iniligtas kayo sa kamay ng Midian. At kayo'y bumangon laban sa sambahayan ng aking ama sa araw na ito, at pinatay ninyo ang kanyang mga anak at 70 lalaki sa ibabaw ng isang bato, at ginawa ninyong hari si Abimelech na anak ng kanyang asawang lingkod sa mga mamamayan sa Shechem, sapagkat siya'y inyong kapatid. And 자, verse 52 hanggang 59, 57. Babasahin ko po. 52. Pumunta si Abimelech sa tore at lumaban at lumapit sa pintuan ng tore upang sunugin iyon ng apoy. Ngunit may isang babae na naghagis ng isang pang-ibabaw na bato ng gilingan sa ulo ni Abimelech at nabasag ang kanyang bungo. Nang magkagayoy, dali-dali niyang tinawag ang kabataang lalaki na kanyang tagadala ng sandata at sinabi niya sa kanya, "Bunutin mo ang iyong tabak at patayin mo ako. Baka sabihin tungkol sa akin ng mga tao, isang babae ang pumatay sa kanya." At sinaksak siya ng kanyang batang tauhan at siya'y namatay. Nang makita ng Israel na patay na si Abimelech, umuwi ang bawat lalaki sa kanya-kanyang bahay. Gayon, pinagbayad ng Diyos si Abimelech sa kasamaang ginawa niya sa kanyang ama, sa pagpatay sa kanyang 70 kapatid, at ang buong kasamaan ng mga lalaki sa Shechem ay ipinataw ng Diyos sa kanilang mga ulo, at dumating sa kanila ang sumpa ni Jotam na anak ni Jerobaal. Yeah. The title of today's sermon is The Way of a Life of a Good Tree and a Bad Tree. Ang pamagat po ng ating sermon sa araw na ito ay patungkol sa pamumuhay ng mabuting puno at masamang puno. And the background of Judges chapter 9 is that the Israelites did evil in the sight of the Lord. At yung background po ng mga Hukom chapter 9, yung mga Israelita ay gumawa ng kasamaan sa paningin ng Diyos. Yeah, God allowed the Midianites to rule over the Israel for 7 years. Kaya nga, hinayaan ng Diyos na ang mga Midianita na sila ay pamunuan sa loob ng 7 taon. Yeah, they were in great distress and suffering. Sila ay labis na nagdusa at nasa matinding paghihirap. Yeah, in the midst of their great suffering, they cry out to God. Kaya nga, sa kalagitnaan ng kanilang malaking pagdurusa, sila ay umiyak sa Diyos. Yeah, God delivered Israel through Gideon. Kaya nga sila ay napalaya sa pamamagitan ni Gideon. And Gideon clearly understood that all these things were accomplished by the hand of God. At naunawaan ni Gideon na ang lahat ng mga bagay na ito ay napagtagumpayan niya sa pamamagitan ng mga kamay ng Panginoon. So he walked the path of humility to the very end. Kaya nga siya ay lumakad sa landas ng kapakumbabaan hanggang sa huli. And his children also walked the path of humility. Maging yung kanyang mga anak ay lumakad sa daan ng kapakumbabaan. Yeah, Gideon and his son were like good trees before God. Kaya nga itong si Gideon at ang kanyang mga anak ng mga lalaki ay parang isang puno na mabuti sa harapan ng Diyos. However, Abimelech, the son of Gideon's concubine, was a bad tree. Ganun pa man si Abimelech, yung anak ng alilang babae ni Gideon, siya ay isang puno na masama. Yeah, let's bookmark main chapter, Judges chapter 9. I-bookmark po natin ang Hukom chapter 9. Judges chapter 8, verse 22 hanggang 23. Chapter 8 verses 22 hanggang 23. I read it. Babasahin ko po. Pagkatapos ay sinabi ng mga lalaki ng Israel kay Gideon, "Mamuno ka sa amin, ikaw, ang iyong anak at ang iyong apo, sapagkat iniligtas mo kami sa kamay ng Midian." Sinabi ni Gideon sa kanila, "Hindi ako mamumuno sa inyo o mamumuno man ang aking anak sa inyo. Ang Panginoon ang mamumuno sa inyo." Yeah, Gideon had a humble heart before God. Si Gideon ay may mapagpakumbabang puso sa harapan ng, Yeah, Gideon's ng sons Diyos. also walked the path of humility before God.
Yung mga anak na lalaki ni Gideon ay lumakad doon sa daan ng may kapakumbabaan sa harapan ng Diyos. In verse 23, I will not rule over you, nor shall my son rule over you. The Lord shall rule over you. Sabi sa verse 23, hindi ako mamumuno sa inyo o mamumuno man ang aking anak sa inyo. Ang Panginoon ang mamumuno sa inyo. However, Abimelech, the son of Gideon's concubine, desire to become a king. Ganun pa man si Abimelech, yung anak ng alilang babae ni Gideon ay nagnais na maging hari. So, 자, chapter 9, verse 5. Sa Hukom, chapter 9 verse 5, siya'y naparoon sa bahay ng kanyang ama sa Ofra at Yeah. pinatay ang kanyang mga kapatid na mga anak ni Jerobaal na 70 katao sa ibabaw ng isang bato. Ngunit si Jotam na bunsong anak ni Jerobaal ay nalabi sapagkat siya'y nagtago. Yeah, he was ruthless. Siya ay napakalupit. And 자, verse 7, I read. Let's read together. Verse 8. Nang ito'y napabalita kay Jotam, siya'y humayo at tumayo sa tuktok ng bundok Gerizim at pasigaw na sinabi sa kanila, pakinggan ninyo ako, kayong mga lalaki sa Shechem, upang pakinggan kayo ng Diyos. And verse 8, let's read together. Basahin po natin ng sabay-sabay. Minsan, ang mga punong kahoy ay humayo upang magtalaga ng hari sa kanila. At kanilang sinabi sa puno ng olibo, maghari ka sa amin. Yeah, Jotham's parable use trees to represent people. Dito, gumamit ng talinhaga si Jotam upang katawanin ang mga tao. Yeah, in the Bible, people are crucified before God as either good trees or bad tree. Sa Biblia, yung mga tao ay inuuri sa harapan ng Diyos bilang mabubuting puno o masasamang puno. Yeah, in verse 8, the trees when forced to anoint a king over themselves. Sa verse 8, dito yung mga punong kahoy ay humayo upang magtalaga ng hari para sa kanila. Yeah, the good trees refused to be made king. Yung mga mabubuting mga puno ay tumanggi na maging mga hari. For Abimelech, the bad tree desired to be made king. Ganun pa man si Abimelech, yung isang masamang puno ay nagnais na maging hari. Yeah, in Matthew chapter 7, Jesus spoke something similar to Jotham's parable. Sa Matthew chapter 7, si Jesus ay nagsalita din ng kaparehas na talinhaga na sinabi ni Jotam. 자, let's find Matthew chapter 7, Tingnan natin sa Mateo chapter 7, verse 15 hanggang 23. Mateo chapter 7 verse 15 hanggang 23. Matthew chapter 7, verse 15 hanggang 23. Yeah, I read. Basahin ko po. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na may damit tupa. Ngunit sa loob ay mga ganid na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Nakakapitas ba ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? Gayon din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga, ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Bawat puno na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at itinatapon sa apoy, kaya't makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan at kung magkagayon ay ipahahayag ko sa kanila. Hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Yeah, among the people, there are those who are wolves, both outwardly and inwardly. Sa mga tao, mayroong mga gaya ng lobo sa panlabas at maging sa kalooban. Yeah, among people, there are some who are inwardly wolves, but outwardly wear sheep's clothing.
At sa mga tao, may ilan na sa kalooban ay mga lobo, ngunit sa panlabas, sila ay tila mga tupa. Yeah, among people, there are some who are sheep both outwardly and inwardly. At mayroon din namang mga tao na tunay na tupa sa panlabas at maging sa kalooban. Yeah, some people, as bad trees, bear bad fruit. May mga tao na katulad ng masamang puno ay namumunga ng masamang bunga. Yeah, some people are bad trees, but they have attached good-looking fruit on the outside. May mga taong nagpapakita ng kabutihan sa panlabas, pero ang tunay nilang pagkatao ay masama. Yeah, some people were once bad trees, but after receiving the life of God, they now bear good fruit. May mga taong dating tulad ng masasamang puno, ngunit matapos nilang matanggap yung buhay na nagmula sa Panginoong Diyos, sila ngayon ay namumunga ng mabubuting bunga. Okay, verse 23, let's read together. Basahin po natin, verse 23, 3-1. At kung magkagayon ay ipahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayong mga gumagawa ng kasamaan. Yeah, the reason they were cast out from the presence of the Lord was because their fundamental problem was never resolved. Ang dahilan kung bakit sila itinakwil ng Panginoon ay dahil kailanman ay hindi nila naresolba yung kanilang pangunahing problema. Yeah, in verse 21, but he who does the will of my Father in heaven. Sabi dito sa verse 21, hindi kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yeah, this word connect to in John chapter 6, verse 40. Itong verse na ito ay konekto. Sorry po. Okay, please. Itong verse na ito ay konektado sa Juan chapter 14. Change the screen, please. Okay. 자, in John chapter 6, verse 40. John chapter 6 verse 14. Okay, brother. Sorry, but screen change again. Pakipalitan po yung screen. John chapter 6 verse 14. John chapter 6 verse 40. Okay. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Okay, so what we have to do is to believe what Jesus died for us on the cross. Kaya nga, ang dapat nating paniwalaan ay yung kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus. And in verse 16, Jesus used the grapevine and the fig tree as example of good trees. At doon sa verse 15 ay gumamit ang Panginoon ng isang puno ng ubas. And the example of a bad tree that Jesus gave were some bushes and thistles. At yung ibang mga puno ay namumunga ng masamang puno. So may mga taong nagpapakita ng kabutihan sa panlabas pero yung tunay nilang pagkatao ay masama. Yeah, therefore, people God, every person is either a good tree or a bad tree. Kaya nga, maaring yung ibang mga tao ay maaring masamang puno o mabuting puno. Yeah, anyone among us who has not yet received salvation is a bad tree, a people God. Kaya nga, yung mga tao sa atin na hindi pa nagkakaroon ng kaligtasan, sila ay masamang puno sa harapan ng Panginoon. Yeah, let's go back, main chapter, Judges chapter 9. Tingnan po natin, balik po tayo sa Aklat ng Mahukom, chapter 9. Yeah, verse 8. Let's read together. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Minsan, ang mga punong kahoy ay humayo upang magtalaga ng hari sa kanila. Yeah, people face many temptation throughout their lives. May mga tao o yung mga tao ay humaharap sa napakaraming mga tukso sa kanilang buhay. In verse 8, reign over us. Sabi sa verse 8, maghari ka sa amin. Yeah, reign over us. If you allowed it, you can gain a good position. Maghari ka sa amin. Kung papayagan mo, magkakaroon ka o makakatanggap ka ng magandang posisyon. And verse 9, let's read together.
Basahin po natin ng sabay-sabay, verse 9, 3, 2, 1. Ngunit sinabi ng puno ng olibo sa kanila, akin bang iiwan ang aking katabaan na nakapagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao upang makipagsayawan sa mga punong kahoy? Yeah, the olive tree firmly rejected the temptation. Yung puno ng olibo ay matatag na tumanggi doon sa tukso. And verse 10 to 11, I will read. Verse 10 to 11, at sinabi ng mga punong kahoy sa puno ng igos, halika at maghari ka sa amin. Ngunit sinabi ng puno ng igos sa kanila, akin bang iiwan ang aking katamisan at ang aking mabuting bunga at tahayo upang makipagsayawan sa mga punong kahoy? Yeah, the fig tree firmly rejected the temptation. Ang punong igos ay matatag din na tumanggi sa tukso. And verse 12 to 13, 12 to 13, at sinabi ng mga punong kahoy sa ubas, halika at maghari ka sa amin. Ngunit sinabi ng ubas sa kanila, akin bang iiwan ang aking alak na nagpapasaya sa mga Diyos at sa mga tao at tahayo upang makipagsayawan sa mga punong kahoy? the vine firmly rejected the temptation. Ganon din, ang punong kahoy ng ubas ay matatag na tumanggi doon sa tukso. Yeah, people face many temptation throughout their lives. Yung mga tao ay humaharap sa napakaraming mga tukso sa in kanilang buhay. And in verse 9, go to us away our trees. Sabi dito sa verse 9, makipagsayawan, ngunit sinabi ng puno ng olibo sa kanila, akin bang iiwan ang aking katabaan? Yeah. The good trees gave the same answer. Yung mabuting puno ay nagsambit din, Yeah, sumagot ng tamang sagot. The good trees firmly rejected the temptation. Yung mabuting puno ay talagang matapang na tumanggi doon sa tukso. Yeah, I read again, verse 9. Babasahin ko po, verse 9. Ngunit sinabi ng puno ng olibo sa kanila, akin bang iiwan ang aking katabaan na nakapagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao upang makipagsayawan sa mga punong kahoy? Yeah, the good trees didn't give up the precious position that God has given them. Kaya nga, yung mabuting puno ay hindi niya isinuko yung napakahalagang posisyon na ibinigay sa kanya ng Yeah, Panginoon. he held firmly to the position through which he could bring joy and glory to God until the end. Hinawakan niya ng may buong katatagan yung posisyon na ibinigay sa kanya ng Panginoon na kung saan makapagbibigay siya ng kagalakan at kaluwalhatian sa Panginoon sa huli. Yeah, we are always standing at a crossroads. Sa katunayan, tayo po ay laging nakatayo sa isang daan na may dalawang sangang pagpipilian. Yeah, it's the environment and the word. Ito yung ating kapaligiran at ito yung salita ng Yeah, Diyos. the good trees firmly rejected the temptation. Yung mabuting puno, matatag na tumanggi doon sa tukso. Yeah, we must choose a path that allowed us to live our faith well in all circumstances. Kaya nga, kailangan nating piliin yung daan na kung saan nagpapahintulot sa atin makapamuhay sa pananampalatayang maayos sa lahat ng pagkakataon. In every situation, we must choose the way that brings glory to God. Sa lahat ng sitwasyon, kailangan nating piliin yung isang daan na kung saan makakapagbigay tayo ng kaluguran sa Panginoon. Correct po? Okay, so 자, 스크린 po. Proverbs chapter 16, verse 8. Kawikaan, chapter 16, verse 8. Okay, brother, to see the screen. Mas mabuti ang kaunti na may katwiran kaysa malalaking kita na walang katarungan. Okay, for example, there are jobs that offer a high salary but make it difficult to live a proper life of faith. Halimbawa, mayroon pong mga trabaho na kung saan nag-offer ng malaking mga sahod. Ganun pa man, hindi sila nakakapamuhay ng maayos yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. Yeah, they are jobs with lower salaries, but they allowed us to live a proper life of faith. At mayroon namang mga trabaho na kung saan mababa yung sahod, ganun pa man, ito ay sa pamamagitan nito ay pinapayagan tayo na makapamuhay ng maayos sa atin pong Christian life. 자, I read again, screen again. 자, Proverbs chapter 16, verse 8. Babasahin ko po ulit. Mas mabuti ang kaunti na may katwiran kaysa malalaking kita na walang katarungan. Okay, so 자, Judges chapter 9, verse 9. Let's read together. Mga Hukom, chapter 9, verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1.
Ngunit sinabi ng puno ng olibo sa kanila, akin bang iiwan ang aking katabaan na nakapagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao upang makipagsayawan sa mga punong kahoy? Yeah, the good trees didn't give up the precious position God had created them until very end. Kaya nga hindi isinuko ng mabuting puno yung kanyang napakahalagang posisyon na kung saan ibinigay ng Diyos hanggang sa huli. He faithfully kept the position through which he could bring joy and glory to God until the very end. Tapat niyang iningatan yung posisyon na kung saan makakapagbigay ng kaluguran at kagalakan sa Panginoon hanggang sa huli. Yeah, we too need to hold firmly to the way of life of good trees and live it until the very end. Maging tayo, kailangan po nating hawakan ng matibay yung daan na katulad ng ginawa ng punong kahoy na ito at manatili o mabuhay hanggang sa huli. Yeah, the first being in the Bible, the stray from its position was the devil. Ang unang nilalang sa Biblia na lumihis sa kanyang posisyon ay yung dyablo. Yeah, the angel Lucifer was in a very good position in heaven, where he could serve God most closely, and it was a very glorious position. Yung anghel na si Lucifer ay nasa mabuting posisyon sa langit na kung saan maaari niya sanang mapaglingkuran ng napakalapit yung Panginoon at magbigay ng kaluguran sa posisyon niya. But he lost his position because of pride, Pero nawala sa kanya yung kanyang posisyon dahil sa kanyang pagmamataas. because he wanted to be like God. Dahil nagnais siya na maging gaya ng Diyos. Yeah, because of pride, he became the most miserable being. Dahil sa pagkakaroon ng pagiging mataas na puso, siya ay naging miserable sa kanyang buhay. Yeah, let's find Isaiah chapter 14. Tignan natin sa aklat ng Isaiah, chapter 14. 14, Verse 12 hanggang 15. verse 12 hanggang 14. Isaiah chapter 14, verse 12 hanggang 14. Babasahin ko po. Wait, brother. 자, I read verse 12 to 14. Let's read together. Verse 15. Basahin natin po, sabay-sabay. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga? Anak ng umaga, panong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpapabagsak sa mga bansa. Sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga lupa. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. And verse 15. Let's read together. Gayon may ibinaba ka sa Sheol, sa mga pinakamalalim na bahagi ng hukay. Yeah, the angel Lucifer was in a very best position to give glory to God. Yung anghel na si Lucifer ay nasa napakainam na posisyon para magbigay ng kaluguran sa Panginoon. However, he lost his position because of his arrogance. Ganon pa man, nawala yung kanyang posisyon dahil sa kanya pong pagmamalaki. Yeah, in the end, he became a devil and end up in the most miserable state. Kaya nga sa huli, siya ay naging dyablo at natapos sa pinakamasaklap na kalagayan. Yeah, we are always standing at a crossroads. Maging tayo, lagi tayong nakatayo sa isang sangandaang. Yeah, it's the environment and the word. Ito yung ating paligid at yung salita. So we must have a firm and resolute attitude against the temptation of the flesh, the Yeah. world, and the devil. Kaya nga, kailangan nating maging matatag na may paninindigan laban sa mga tukso ng laman, ng sanlibutan at ng dyablo. Okay, let's go back main chapter, Judges chapter 9, Balik tayo sa mga Hukom, chapter 9. verse 9. I read again. Basahin ko po. Ngunit sinabi ng puno ng olibo sa kanila, akin bang iiwan ang aking katabaan na nakapagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao upang makipagsayawan sa mga punong kahoy? Yeah, we have our spiritual position. Maging tayo rin po ay merong espiritual na posisyon. Yeah, in Genesis, our Lord should never have left Abraham.
Sa aklat ng Genesis, dapat si Lot, hindi niya iniwan itong si Abraham. Yeah, Lot chose to separate himself from Abraham. Pinili ni Lot na ihiwalay yung kanyang sarili mula kay Abraham. Yeah, if Lot had stayed with Abraham until the end, he could have been glorified before God. Kung nanatili itong si Lot kay Abraham hanggang sa huli, maaring maluwalhati niya yung Diyos. Okay, so we must hold firmly to our position, spiritual position until the end. Kaya nga kailangan po nating hawakan ng matatag yung ating espiritual na posisyon hanggang This sa is huli. extremely important in the life of faith. Ito ay lubhang napakahalaga sa ating buhay Yeah, pananampalataya. because this is so important, we are learning about it frequently. Dahil ito ay napakahalaga, pinag-aaralan natin ito ng patuloy. However, some people distance themselves from fellowship when they face temptation. Ganun pa man, may ibang mga tao na lumalayo o nilalayo yung kanilang sarili sa fellowship kung sila ay humaharap sa anumang mga tukso. Yeah, the Lord want to use us preciously. Yung Panginoon gusto tayong gamitin ng napakahalaga. Yeah, we must abide in the Lord until the end. Kaya nga kailangan po nating manatili sa Panginoon hanggang sa huli. Yeah, let's find John chapter 15, Tingnan natin sa Juan chapter 15. verse 3 to 7. Juan chapter 15 verses 3 to 7. John chapter 15, verse 3 to 7. Okay, I read it. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, ako'y sa kanya, ay siyang magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya ay itatapong katulad ng sanga at matutuyo, at sila ay titipunin at ihagi sa apoy at masusunog. Kung kayo'y mananatili sa akin, at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais, at ito'y gagawin para sa inyo. Yeah, this was extremely important in our life of faith. Ito ay lubhang napakahalaga sa ating buhay pananampalataya. So in verse 4, abide in me. Kaya nga sa verse 4, manatili kayo sa akin. Yeah, we must hold firmly to our spiritual position until the end. Kaya nga, kailangan nating hawakan ng matatag yung ating espiritual na posisyon hanggang sa huli. Yeah, when we stray from our spiritual position, we cannot live our faith properly. Kaya nga kung tayo lumilihi sa ating espiritual na posisyon, hindi tayo makakapamuhay ng maayos na may pananampalataya. Okay, fish need to be in water. Yung mga isda, kailangan nilang manatili sa tubig. Correct po? Opo. Okay, the train should be on the track. Yung tren ay dapat nasa tamang release. Okay, Christian must be in the church, Kaya which nga- is the body of Christ. Kaya nga yung mga Kristiyano ay kailangan manatili sa loob ng church na katawan ni Kristo. Okay, and Colossians chapter 3. Colossus chapter 3, verse 18 hanggang 24. verses 18 hanggang 24. Colossians chapter 3 verse 18 hanggang 24. Okay, I read it. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito'y nakakalugod sa Panginoon. Mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, baka manghina ang loob nila. Mga alipin, sumunod kayo sa lahat ng mga bagay sa mga Panginoon ninyo sa lupa. Hindi naglilingkod kung may tumitingin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na may takot sa Panginoon.
Ano man ang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana, paglingkuran ninyo ang Panginoong Hesukristo. After being saved, we need to keep our spiritual position. Kaya nga pagkatapos po nating magkaroon ng kaligtasan, kailangan po nating ingatan yung ating espiritual na posisyon. And we need to know our position and order. At kailangan nating malaman yung ating katayuan at yung kaayusan. Yeah, in verse 18, wives, submit to your own husband. Sa verse 18, mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa. Yeah, in verse 20, children, obey your parents in all things. Sa verse 20, mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay. Yeah, in verse 22, bondservant, obey in all things your master according to the flesh. Sa verse 22, mga alipin, sumunod kayo sa lahat ng mga bagay sa mga Panginoon ninyo sa lupa. Yeah, God has given each position. Kaya nga, ang Diyos ang nagbigay ng mga ganitong posisyon. Yeah, this is the physical position God has given us. Ito yung physical na posisyon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yeah, husband and wife have different positions. Yung asawang babae at asawang lalaki ay mayroong magkaibang posisyon. Yeah, parents and children have different positions. Yung mga magulang at yung kanilang mga anak ay mayroong magkaibang posisyon. Yeah, the boss and staff have different positions. Maging yung boss at yung kanyang staff ay mayroong magkaibang posisyon. Yeah, we learn to obey the position God has given us. Kaya kailangan nating pag-aralan na sumunod doon sa posisyon na ibinigay sa atin ng Diyos. However, there are those who do not obey their parents at work or their husband. Ganun pa man, may ibang pong mga tao na hindi po sumusunod sa kanilang mga magulang doon sa kanilang pinagtatrabahuan at sa kanilang mga asawa. Yeah, brothers and sisters, can these people really obey God? Mga kapatid, itong mga taong ganito ba ay makakasunod sa Diyos? Yeah, he may not be able to obey. Maaring hindi po siya makasunod sa And- Panginoon. Yeah, some people have bad personalities. At may ibang mga tao na mayroong hindi magandang pag-uugali. You also obey that person. Ganun pa man, kailangan din po nating sumunod sa taong iyon. Yeah, God has given us the position. Dahil yung Diyos ang nagbigay sa atin ng posisyon. Yeah, we need to learn to obey the position God has given us. Kaya kailangan nating pag-aralan na sumunod doon sa mga posisyong ibinigay sa atin ng Diyos. And sometimes we say or do things that don't match our position or role. Minsan, nagsasalita tayo o gumagawa tayo ng mga bagay na hindi naman naayon sa ating katayuan o sa ating tungkulin. Yeah, we must not leave our place in the church, home, workplace, or school. Kaya wag nating iiwan yung lugar natin sa loob ng simbahan, sa ating tahanan, sa trabaho at maging sa eskwelahan. Yeah, sometimes it's better for us to hold our tongues. Minsan, mas mabuti na lamang na tayo ay manahimik. Yeah, the position the Lord has given to each of us is different. Kaya nga yung posisyon na ibinigay sa atin ng Diyos ay magkakaiba. Okay. Let's find Luke chapter 12. Tignan po natin sa Lucas chapter 12. Verse 35. Verse 35 po. Yeah, Luke chapter 12, verse 35. Let's read together. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Bigkisan ninyo ang inyong mga baywang at paliwanagin ninyo ang inyong mga ilawan. In verse 35, let your ways to be good. Sa verse 35, bigkisan ninyo ang inyong mga baywang. Yeah, the Lord has commanded us. Yung Panginoon ang nag-utos sa atin. I read again, verse 35. Babasahin ko po. Bigkisan ninyo ang inyong mga baywang at paliwanagin ninyo ang inyong mga ilawan. Yeah, because sometimes the winds of trials, tribulations, hardships, opposition, discouragement, and difficult blow upon us. Dahil minsan, yung mga hangin ng pagsubok, mga paghihirap, mga kahirapan, mga pagtutol, mga panghihina ng loob, at mga suliranin ay humahampas po sa atin. So we need to keep until the end the position the Lord has given us. Kaya nga kailangan nating ingatan
yung posisyon na ibinigay sa atin ng Panginoon hanggang sa huli. So we need to continue to hold our heart through the word of God. Kaya nga patuloy nating ingatan yung ating mga puso sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yeah, the Lord will praise our faith later. At luluwalhatiin ng Diyos, pupurihin ng Diyos yung ating pananampalataya sa And- kahuli-hulihan. 자, in 1 King chapter 19, verse 9. Change the screen, please. Unang hari, 자, to see brother screen. anong ginawa mo rito, Elias? 자, continue to keep screen. 자, 엘리야 escaped Jezebel and hid in a cave. Kaya nga, sabi dito, si Elias ay tumakas mula kay Jezebel at nagtago doon sa kuweba. 야, I read again. Babasahin ko ulit. Ano ang ginagawa mo rito, Elias? 야, you are a prophet of God. Ikaw ay propeta ng Diyos. Why you are hiding in a cave? Bakit nagtatago ka sa kuweba? 야, God 리브구 엘리야. Kaya nga sinaway ng Diyos itong si Elias. Elias' position is not the cave. Yung posisyon ni Elias ay wala doon sa dapat sa kuweba. Yeah, we must be where we should be as a saint. Kaya nga dapat tayong maging nasa tamang lugar ayon sa ating pagiging banal. Yeah, no matter the situation, we must stand in a spiritual position. The Lord given each of us. Kaya nga anumang mangyari, kailangan nating manatili doon sa posisyon na ibinigay ng Diyos hanggang sa huli. Yeah, to remain in our spiritual position until the end, there are things we must keep in our heart. Kaya nga para manatili doon sa mga posisyon na ibinigay sa atin ng Diyos, may mga bagay po na kailangan po natin na maingatan sa ating mga puso. Yeah, the first is a humble heart. Unang-una, yung pagkakaroon ng mapagpakumbabang puso. The second is a content heart. Yung ikalawa ay yung puso na pagiging kontento. Okay, through these two kind of heart, we can overcome many temptations and walk in victory. Sa pamamagitan ng dalawang bagay na ito, magagawa po nating mapagtagumpayan yung lahat ng mga tukso at makakapaglakad ng may pagtatagumpay. 자, let's find Psalm chapter 131. Tingnan po natin sa mga awit 131, verse 1 to 3. verses 1 to 3. Psalm chapter 131, verse 1 to 3. Let's read together. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Panginoon, hindi hambog ang aking puso, ni mayabang man ang mata ko, ni nagpapakaabala sa mga bagay na lubhang napakadakila, o sa mga bagay na para sa akin ay lubhang kamangha-mangha. Tunay na aking pinayapa at pinatahimik ang aking kaluluwa. Gaya ng batang inihiwalay sa dibdib ng kanyang ina, gaya ng batang inihiwalay ang aking kaluluwa sa loob ko. O Israel, umasa ka sa Panginoon mula ngayon at sa walang hanggang panahon. Yeah, David's heart is recorded in this verse. Kaya nga makikita natin yung puso ni David sa verse na ito. Yeah, he had an extremely humble heart. Kaya nga siya ay may lubhang napaka mapagpakumbabang puso. In verse 2, newborn babies is mother's arms are the best place for him. Sa verse 2, yung bisig ng ina ng isang bagong sanggol ang pinakamainam na lugar para sa kanya. Yeah, David was truly satisfied with God alone. Kaya nga si David ay tunay na kontento at nasisiyahan lamang sa Diyos. Yeah, whether he was sad, lonely, or joyful, he depended on the Lord alone and was satisfied with Him. Kaya nga kahit siya ay malungkot, siya ay masaya, tanging umaasa lamang siya sa Panginoon at siya ay kontento sa Panginoon. Okay, so in James chapter 4, verse 6, Sa aklat screen, ng Santiago, chapter 4, verse 6, brother, to see the screen and read. babasahin ko po. Ngunit siya ay nagbibigay ng higit pang biyaya, kaya't sinasabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Okay, so God's grace is poured out on the humble. Kaya nga ibinibigay ng Diyos lahat ng biyaya niya doon sa So mapagpakumbaba. when the heart is humble, one can always live with gratitude. Kaya nga, kung ang puso ay mapagpakumbaba, tayo ay nakakapamuhay ng may pagpapasalamat. And he can live his faith with strength.
At magkakaroon siya ng pananampalataya ng napakalakas. And he will avoid many temptation and be victorious. At may iwasan niya yung mga tukso at magiging matagumpay. Okay, so we need to continue to humble ourselves through God's word. Kaya nga patuloy natin dapat na maging mapagpakumbaba ang ating mga puso sa pamamagitan ng salita ng Yeah, Diyos. because our heart easily become arrogant. Kasi napakadali po ng ating mga puso na maging mapagmataas. Correct, Paul? Opo. Yeah, so we must continually examine ourselves through God's word. Kaya nga patuloy natin na siyasatin yung ating mga sarili sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yeah, and the reason why peace is broken in our heart, jealousy increase, and many problems arise, is evident that our heart are proud. Kaya nga yung dahilan kung bakit nawawasak yung ating mga puso ay dahil sa pagtaas ng mga selos. Kaya dahil dito, lumilitaw ang napakaraming mga suliranin. Ito ay patunay na yung puso natin ay nagiging mapagmataas. 자, in screen, in Matthew chapter 11, verse 29. Let's read together. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Okay, so when we humble ourselves, we can find rest. Kaya nga kung pinagpapakumbaba po natin yung ating mga sarili, makakatagpo tayo ng kapayapaan. Yeah, when we humble ourselves, the Lord give us peace, joy, comfort, gratitude, and contentment in Kaya- our heart. Kaya nga kung pinagpapakumbaba po natin yung ating mga sarili, yung Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan, ng kagalakan, ng kaaliwan, ng pagpapasalamat at kakontentuhan sa ating mga puso. Correct, Paul? Opo. Okay, so when we humble ourselves, we become aware of our true position. Kaya nga kung pinagpapakumbaba po natin yung ating mga sarili, nagiging aware po tayo sa ating mga posisyon. And we realize how precious the position we have received from the Lord is. At nauunawaan po natin kung gaano kahalaga yung posisyon na tinanggap po natin mula sa Panginoon. And when we humble ourselves, we can firmly reject temptation, just like good trees. Kaya nga kung pinagpapakumbaba rin po natin yung ating mga puso, tayo ay matatag na laban sa tukso at katulad po ng mabuting puno. Let's find 1 Timothy chapter 6. Tingnan po natin sa unang Timoteo, chapter 6, verse 6 to 8. verses 6 to 8. 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 8. 자, let's read together verse 6 and I read verse 7 to 8. Basahin po natin yung verse 6 at babasahin ko po yung verse 7 at saka 8, 3 to 1. Subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit Okay. kung tayo'y may pagkain at damit, masaya na tayo sa mga ito. In order to live in obedience to this verse, we must humble our heart. Kaya nga, para makapamuhay sa mga ganitong bagay, kailangan po nating magkaroon ng mapagpakumbabang Yeah, puso. when our heart are humble, we can be grateful and obedience in all things. Kaya nga, kung tayo ay may mapagpakumbabang puso, ay tayo'y makakasunod sa Panginoon. And we can be satisfied. At magiging satisfied po tayo. Okay, so when you humble our heart, we are free from many things. Kaya kung magiging mapagpakumbaba po yung mga puso po natin, tayo ay magiging malaya sa lahat ng bagay. 자, let's go back main chapter, Judges chapter 9. Balik po tayo sa main verse. Mga Hukom, chapter 9, Yeah, verse 9. verse 9. I read again. Ngunit sinabi ng puno ng ulibo sa kanila, akin bang iiwan ang aking katabaan na nakapagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao upang makipagsayawan sa mga punong kahoy? Okay, when our heart are humble, we can avoid temptation and be victorious. Kaya nga, kung yung puso natin ay magiging mapagpakumbaba, may iwasan po natin yung mga tukso at magiging matagumpay. And through verse 9, we can see the firm determination of a good tree.
At sa verse 9, makikita po natin dito yung matatag na paninindigan ng isang mabuting puno. Yeah, we need a life of determination. People got every day. Kaya nga kailangan natin ng buhay na may pagpapasya sa harapan ng Diyos Yeah, araw-araw. like Daniel. So in screen, in Daniel chapter 1, verse 8. Sa aklat ng Daniel, chapter 1, verse 8, babasahin ko po. Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ng sarili sa pamamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari o ng alakman sa kanyang iniinom. Kaya't kanyang hiniling sa pinuno ng mga yunoko na pahintulutan siyang huwag dungisan ang kanyang sarili. Okay, we know well Daniel determination. So our determination is the beginning of our life of faith. Kaya nga alam po natin yung pagpapasya ni Daniel. Kaya nga yung pagpapasya po natin ay panimula ng pagbabago sa ating buhay. Okay, so and our determination is the beginning of our life change. Kaya nga dahil sa determinasyon na ito, mababago po yung ating buhay. Okay, so for example, in Genesis chapter 39, verse 10 in screen. Babasahin ko po. Kahit nakikiusap siya kay Jose araw-araw, Yeah. In Genesis chapter 39, verse 10, Potiphar's wife tempted Joseph day after day. sa Genesis chapter 39 verse 10, yung asawa po ni Potiphar ay laging tinutokso itong si Jose araw-araw. Yeah, and verse 9. Let's read together. Paano ngang magagawa ko itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Yeah, Joseph had a strong determination to live according to God's will. Kaya nga itong si Jose ay mayroong matapang na pagpapasya na mamuhay nang naayon sa kalooban ng Diyos. Yeah, he was able to overcome and free from sin's temptation. Kaya nga nagawa niyang mapagtagumpayan at makatakas doon sa tukso ng kasalanan. Okay, and verse Judges chapter 9, verse 9. But the olive tree said to them, should I cease giving my oil with which they honor God and man? Sa Hukom chapter 9 verse 9 po. Sabi po dito, ngunit sinabi ng puno ng olibo sa kanila, akin bang iiwan ang aking katabaan na nakapagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao upang makipagsayawan sa mga punong kahoy? Yeah, in verse 9, God and man. Sa verse 9, nandito yung tao at nandito yung Diyos. Okay, we know it's important the order in the Bible. The castle of a good tree is putting God first. Sa yung katangian po ng isang mabuting puno ay inuuna ang Diyos. Okay, therefore the castle of a good tree were first God, second neighbor, and third oneself. Kaya nga yung katangian po ng isang mabuting puno, unang-una, inuuna niya po yung Diyos, pangalawa, yung kanyang mga kapitbahay, at pangatlo, yung kanyang sarili. Yeah, through this verse, we can understand the difference between those who are saved and those who are not. Sa pamamagitan ng mga salitang ito, mauunawaan po natin yung pagkakaiba sa pagitan ng mga taong naligtas at yung mga hindi naligtas. Yeah, those who have not been saved are always self-centered. Yung mga hindi po naligtas, laging nakatuon yung kanilang mga sarili sa kanilang sarili. However, in the heart of a saved person, God comes first, neighbor second, and self third. Ganun pa man, sa mga puso ng nagkaroon ng kaligtasan, ang kanilang mga inuuna, unang-una yung Diyos, pangalawa yung mga kapitbahay, at pangatlo yung kanilang mga sarili. Yeah, because the Holy Spirit has brought about the change in their heart. Dahil yung banal na Espiritu ang nagbigay ng pagbabago sa kanilang mga puso. Therefore, those who are saved live a life centered on God and the gospel. Kaya nga yung mga taong naligtas ay namumuhay ng isang buhay na nakasentro sa Diyos at sa Ebanghelyo. The characteristic of a good tree is putting God first. Kaya nga yung katangian ng isang mabuting puno ay inuuna yung Diyos. Yeah, brothers and sisters, are you living your life with God as your top priority? Mga kapatid, nabubuhay ba kayo sa inyong buhay na kung saan yung Diyos ang priority ninyo? Only over here? Brother, again the question. O, Yes. mga kapatid, nabubuhay ba kayo na ang priority ng inyong buhay ay ang Diyos? Really po? Totoo ba? Really po?
Totoo po. Yeah. Okay. Thank you po. But I didn't answer your answer, Sariko member. Hindi ko po kasi narinig yung mga sagot ng mga nasa likod. Okay. 자, the characteristic of a good tree is putting God first. Yung katangian ng isang mabuting puno ay inuuna yung Diyos sa kanilang buhay. So we shouldn't only call God first and God suffering when we take a picture. Kaya nga hindi lamang natin dapat inuuna yung Diyos sa lahat, kundi maging sa pagkuha ng letrato, kailangan din nating unahin yung Diyos. Understand po? Naintindihan po? God first. Oh. Okay po. Yeah, it's important. God first. We must manifest Him through our lives. Kaya nga kailangan nating unahin sa ating buhay ang Panginoon. Correct po? Tama po? Yeah. So, 자, Psalms chapter 54, Tignan po natin sa Awit, chapter 54, verse 3. verse 3. Mga Awit, chapter 54, verse 3. Babasahin ko po, sapagkat ang mga banyaga ay naghihimagsik laban sa akin at mararahas na tao ang umuusig sa buhay ko. Hindi nila inilagay ang Diyos sa harapan nila. Yeah, in verse 3, the characteristic of unbelievers are recorded. Kaya nga sa verse 3, narito po yung katangian ng isang hindi mananampalataya. In verse 3, they have not set God before them. Sabi dito sa verse 3, hindi nila inilagay ang Diyos sa harapan nila. And 자, Psalms chapter 16, Sa Awit, chapter 16, verse verse 8. 8. Verse 8 po, chapter 16. Babasahin ko po. Psalms chapter 16, verse 8. 자, let's read together. Lagi kong pinananatili ang Panginoon sa aking harapan. Hindi ako matitinag sapagkat siya ay nasa aking kanan. Okay, so brothers and sisters, do you always set God before you as you live your life? Mga kapatid, lagi ba ninyong inuuna yung Diyos sa inyo pong buhay? Really po? Totoo po? Really? Totoo po? Okay, I always question 3 times. First time, opo. Next time, opo. Next time. Oh, okay. Like Pedro, God, you know me. Lagi po akong nagtatanong na totoo po ba? Totoo ba? Katulad ni Pedro na tinanong yung Panginoon, sinabi niya sa Panginoon, nalalaman mo Panginoon. Okay, so 자, in verse 8, I have set the Lord always before me. Sabi sa verse 8, lagi kong pinananatili ang Panginoon sa aking harapan. However, we often forget God in our daily lives. Ganun pa man, minsan nakakalimutan natin yung Panginoong Diyos sa ating buhay. Yeah, there are many times when we fail to put God first. Marami pong mga pagkataon na tayo po ay nabibigo na unahin po yung Diyos sa ating buhay. Yeah, in verse 8, I have set the Lord always before me. Sabi sa verse 8, lagi kong pinananatili ang Panginoon sa aking harapan. Yeah, we hope to live like David did. Kaya nga umaasa po tayo na makapamuhay ng katulad na sa ginawa ni David. And Proverbs chapter 3. Kawikaan, chapter 3, Verse 5 to 6. verses 5 to 6. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Yeah, let's read together. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Yeah, in Psalm chapter 16, verse 8, you remember, I have set the Lord always before me. Sa mga awit, chapter 16, verse 8, lagi kong pinanatili ang Panginoon sa aking harapan. Yeah, this is the basic mindset of a Christian. Ito po yung basic na mindset ng isang Kristiyano. Yeah, I have set the Lord always before me. Hinayaan ko na ang Diyos ay pinananatili ko yung Diyos sa aking harapan. So, Christian who live with this mindset will spend
every day in conversation with the Lord about their lives. Kaya nga yung mga Kristiyano ay namumuhay na may ganitong pag-iisip ay ginugugol yung bawat oras nila sa araw-araw sa pakikipag-usap sa Panginoon. Therefore, such a Christian life will be filled with gratitude and live in comfort, joy, and peace. Kung ganun, yung mga Kristiyanong ganito ay mapupuno yung kanilang puso, yung kanilang buhay ng pagpapasalamat at mamumuhay ng mayroong kakaintontehan at kagalakan at kapayapaan. Okay, 자, I read again. 자, verse 6. Babasahin ko ulit, verse 6. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Yeah, the characteristic of a good tree is putting God first. Kaya nga yung katangian po ng isang mabuting puno ay inuuna niya ang Diyos. And so, 자, verse 9 to 10 also. Let's read together. Basahin po natin verses 9 hanggang 10, 3 to 1. Parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy mapupuno ng sagana ang iyong imbakan at aapawan ng bagong alak ang iyong mga sisidlan. The Bible is God's promise. Yung Biblia ay pangako ng Diyos. Yeah, the Lord has helped us until now and will continue to help us in the future. Yung Panginoon ay patuloy na tumutulong sa atin magpahanggang ngayon at tutulong hanggang sa hinaharap. Okay, so 자, in screen in Matthew chapter 6 verse 33. Let's read together. Basahin po natin. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Okay, God first, we must manifest Him through our lives. Sabi dito ay kailangan nating ipakita yung Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. And 자, let's find the 1 Samuel chapter 2. Unang Samuel, chapter 2, verse 30. Unang Samuel chapter 2 verse 30. First Samuel chapter 2, verse 30. Yeah, I read it. Kaya't ipinahayag ng Panginoong Diyos ng Israel, aking ipinangako na ang iyong sambahayan at ang sambahayan ng iyong ama ay lalakad sa harapan ko magpakailanman. Ngunit ipinahayag ngayon ng Panginoon, malayo sa akin sapagkat ang mga nagpaparangal sa akin ay aking pararangalan at ang mga humahamak sa akin ay mawawalan ng kabuluhan. Yeah, these verses were spoken by God when He rebuked Eli the priest. Ang mga salitang ito ay sinabi ng Diyos nang sinaway niya itong si Eli, yung pari. In verse 30, for those who honor me, I will honor, and those who despise me shall be lightly esteemed. Kaya nga sabi dito, aking ipinangako na ang iyong sambahayan. Ngunit ipinahayag ngayon ng Panginoon, malayo sa akin sapagkat ang mga nagpaparangal sa akin ay aking pararangalan at ang mga humahamak sa akin ay mawawalan ng kabuluhan. Okay, so brothers and sisters, how can we show that we respect God in our lives? Kaya nga mga kapatid, paano natin maipapakita na nirerespeto natin yung Diyos sa ating buhay? 자, verse 16. I'll read. Babasahin ko po. Kung sabihin ng lalaki sa kanya, sunugin mo na nila ang taba at saka ka kumuha ng gusto mo, ay sasabihin niya, hindi dapat mong ibigay na ngayon at kung hindi ay kukunin ko ng sapilitan. And 자, verse 12, the sons of Eli were corrupt. Kaya nga sa verse 12, yung mga anak ni Eli ay masasama. Yeah, Eli's son took what should have been given to God first. Yung mga anak ni Eli ay kinuha nila yung mga bagay na kailangang ibigay sa Diyos. Yeah, this is not God centeredness. Ito ay hindi pagiging nakasentro sa Diyos. Yeah, this is not a respect attitude. Ito ay hindi tanda ng pagbibigay ng respeto. Okay, so for example, in the family, the father
should come first. Halimbawa, sa pamilya, yung tatay muna ang mauna. Correct po? Tama ba? Not the youngest shouldn't come first. Hindi yung bata ang mauuna. Yeah. And in a company, the boss should come first. At sa kumpanya, yung boss ang dapat laging mauna. Yeah, this is an expression of respect. Ito ay expression ng respect. Yeah, therefore, if God is not our priority in life, is tantamount to despising Him. Kaya kung ang Diyos ay hindi natin priority sa ating buhay, ito ay kasing kahulugan ng paghamak sa Diyos. Yeah, when we live with God's first priority in our lives, we show that we honor and exalt Him. Kaya nga kung namumuhay tayo na yung Diyos ang nauuna sa ating buhay, ito ay pagpapakita na iginagalang natin ang Panginoon. Therefore, the Lord must come first in our time, our possessions, our heart, and our entire lives. Kaya nga dapat po na yung Panginoon ang dapat mauna sa ating oras, sa ating mga ari-arian, sa ating puso at sa ating buong buhay. So, 자, in screen, sorry, I don't have it. So, for example, brother, 한번 let's find the Roman chapter 14, Tignan po natin sa Roma chapter 14, verse 7 to 8. Roma chapter 14, verse 7 to 8. Okay, please, brother. Babasahin ko po. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo'y namamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Okay, so the characteristic of a good tree were first God, second neighbor, and third oneself. Kaya nga, yung katangian ng isang pagiging mabuting puno, unang-una, inuuna niya yung Diyos, pangalawa, yung kanyang mga kapitbahay, at pangatlo, yung kanyang sarili. Yeah, therefore, those who respect God clearly respect the saints. Kaya nga, yung mga tao na nagbibigay galang sa Diyos, maliwanag na iginagalang din nila yung mga banal. He clearly valued the church. At maliwanag niyang pinapahalagahan ang iglesia. Yeah, because this is necessarily connected. Dahil ito ay laging dapat magkaugnay. 자, let's find Psalm chapter 16, Tignan po natin sa mga awit, chapter 16, verse 2 hanggang 3. mga awit, chapter 16, verse 2 at saka 3. Psalm chapter 16, verse 2 hanggang 3. Yeah, I'll read. Babasahin ko po. Sinasabi ko sa Panginoon, ikaw ay aking Panginoon. Ako'y walang kabutihan kung hiwalay ako sa iyo. Tungkol sa mga banal na nasa lupa, sila ang mararangal. Sa kanila ako lubos na natutuwa. In verse 2, you are my Lord. My goodness is nothing apart from you. Sabi dito sa verse 2, nga po. Sinasabi ko sa Panginoon, ikaw ay aking Panginoon. Ako'y walang kabutihan kung hiwalay ako sa iyo. Okay, so brothers and sisters, are you holding on to this word and living by it? Mga kapatid, kayo ba ay humahawak sa talatang ito at namumuhay sa pamagitan ng talatang ito? Okay, so this word connect to 3. So I read again, verse 2 hanggang 3. Babasahin ko po muli. Sinasabi ko sa Panginoon, ikaw ay aking Panginoon. Ako'y walang kabutihan kung hiwalay ako sa iyo. Tungkol sa mga banal na nasa lupa, sila ang mararangal sa kanila. Sa kanila ako lubos na natutuwa. Okay, those who honor and exalt God will surely respect the saints. Kaya nga, yung mga rumirespeto at nagpaparangal sa Diyos, malinaw na nirerespeto din nila at pinaparangalan ang mga banal. Saint is a person whose covenant is established by a blood sacrifice. Ang isang banal ay isang taong naitatag sa tipan sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. And he clearly valued the church. Kaya nga maliwanag rin na pinapahalagan niya ang iglesia. And he wanted to lead lost souls to the Lord
so that they may be saved and established in the Lord. Kaya nga gusto niya ring makapaggabay ng mga ligaw na mga kaluluwa sa Panginoon upang sa ganon, ang mga kaluluwang ito ay maligtas at makapanatili sa iglesia, 자, sa Panginoon. let's find Luke chapter 14, Lucas chapter 14. verse 1 and 2. Lucas chapter 14, 1 and 2. Luke chapter 14, verse 1 and 2. Okay, I read it. Isang Sabat, nang pumasok si Jesus sa bahay ng isa sa mga pinuno ng mga Pariseyo upang kumain, kanilang minamatyagan siya. At noon, sa kanyang harapan ay may isang lalaking namamanas. Okay, dropsy is a disease in which the stomach swells due to a problem with the intestines. Yung pagmamanas po, ito ay isang sakit na kung saan namamaga po yung tiyan dahil sa problema doon sa bituka. And 자, I read verse 3 hanggang 6. Babasahin ko po, verse 3 hanggang 6. Nakipag-usap si Jesus sa mga dalubhasa, sa kautusan at sa mga Pariseyo na sinasabi, ipinahihintulot ba o hindi na magpagaling sa Sabat? Subalit sila'y hindi umimik, at siya'y hinawakan ni Jesus, pinagaling at pinahayo. At sinabi niya sa kanila, sino sa inyo, kung ang anak o bakang lalaki ay nahulog sa hukay, hindi ba agad ninyo iaahon sa araw ng Sabat at hindi sila nakasagot sa mga bagay na ito? Yeah, at the time the lawyers and Pharisees were closer to God. Kaya nga, sa mga oras na ito, yung mga dalubhasa at mga Pariseyo ay napakalapit sa Diyos. But they didn't properly understand the importance of man. Pero hindi nila alam at hindi nila nauunawahan yung kahalagahan ng isang tao. And Jesus saw the soul of a man with dropsy disease, and he healed him. Kaya nga nakita ni Jesus yung isang taong nagmamanas at pinagaling niya ito. However, they don't value a person with a proper dropsy disease more than an ox. Ganun pa man, hindi nila pinahalagaan yung taong may sakit na pagmamanas higit doon sa isang baka. Yeah, I read verse 4 to 5. Babasahin ko po, verse 4 hanggang 5. Subalit sila'y hindi umimik at siya'y hinawakan ni Jesus, pinagaling at pinahayo, at sinabi niya sa kanila, sino sa inyo, kung ang anak o bakang lalaki ay nahulog sa hukay, hindi ba agad ninyo iaahon sa araw ng Sabat? Okay, so we can know the importance of people through the words of verse 1 to 6. Kaya nga makikita natin yung kahalagan ng isang tao sa pamamagitan ng talatang 1 hanggang 6. Yeah, the reason Jesus came into this world is because of people, and he laid down his life for men. Kaya nga yung dahilan kung bakit naparito si Jesus sa sanlibutan ito ay para sa mga tao Yeah. at kanyang inialay yung kanyang buhay para sa lahat ng tao. In screen, in Psalm chapter 144, verse 3. Okay. Panginoon, ano ba ang tao upang siya'y iyong kilalanin? O ang anak ng tao upang siya'y iyong isipin? Okay, we need to know the importance of people properly. Kaya kailangan nating malaman kung ano yung kahalagahan ng isang Yeah, tao. we need to know the importance of the soul. Kaya kailangan nating malaman yung kahalagahan ng isang kaluluwa. Yeah, because we are doing things related to soul after being saved. Kasi nga, gumagawa tayo ng mga bagay para sa kaluluwa pagkatapos ng ating Yeah, kaligtasan. we are doing the most important thing. Ginagawa natin yung napakahalagang bagay. Yeah, we are doing things to relate to eternal things. Gumagawa tayo ng mga bagay na may kaugnayan sa mga walang hanggan. Yeah, when you know the importance of souls correctly, we can save and build lost souls. Kaya nga kung malalaman natin yung kahalagahan ng isang kaluluwa, makakapagligtas tayo ng mga kaluluwa at makakapagtatag ng kaluluwa. Correct po? Tama po ba? Yeah. That's why we need to value people and souls. Kaya nga kailangan po nating pahalagahan ang mga tao at ang kanilang kaluluwa. Yeah, the Lord will use these people preciously. Kaya nga gagamitin ng Panginoon ang mga taong ito ng napakainam. Yeah, for example, in screen in John chapter 8, verse 3 to 4. Babasahin ko po. Dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga Pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Nang kanilang patayuin siya sa gitna, ay sinabi nila sa kanya,
Guro, nahuli ang babaeng ito sa akto ng pangangalo niya. Okay, brothers, keep screen, please. Jesus had mercy on the woman's soul. Kaya nga si Jesus ay nagkaroon ng awa sa babaeng ito. And in John chapter 4, the simple Samaritan woman is recorded. At doon sa John chapter 4, yung isang makasalanang Samaritana ay nakatala. I'll read. Babasahin ko po, sapagkat nagkaroon ka na ng 5 asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Yeah, Jesus Totoo ang sinabi mong ito. Jesus went into Samaria to save a simple Samaritan woman. Kaya nga itong si Jesus ay nagpunta sa Samaria para iligtas ang babaeng Samaritanang ito. Yeah, the Samaritan didn't value her, but Jesus value her. Itong babaeng Samaritano ay hindi pinahalagan sa Jesus, ngunit si Jesus pinahalagan niya yung babaeng ito. Okay, and in Luke chapter 23, simple criminals are recorded. At doon sa Lucas chapter 23, nandoon yung mga makasalanan, Yeah, everyone magnanakaw. took their death for granted. Yung mga ibang tao, hindi nila siniseryoso yung kanilang kamatayan. But Jesus has mercy on one of the criminals, and He died for the one of the criminals. Kaya nga, ang Panginoong Jesus ay nagkaroon ng awa doon sa isang kriminal at si Jesus ay namatay doon sa isang kriminal. And the Lord died for our sins, and He has mercy on us and has saved us. Ganon din ang Panginoon ay namatay para sa ating mga kasalanan at siya'y nagkaroon ng awa para sa lahat para tayo ay maligtas. In our day, some people value things more than the soul of a person. Sa mga araw na ito, yung mga tao ay mas pinapahalagahan nila yung mga bagay kumpara doon sa mga kaluluwa ng mga tao. And let's go back. Judges chapter 9, Balik po tayo sa mga Hukom chapter 9. verse 11. Judges chapter 9, verse 11. Hukom chapter 9 verse 11. Yeah, I read it. Babasahin ko po ulit. Ngunit sinabi ng puno ng igos sa kanila, akin bang iiwan ng aking katamisan at ang aking mabuting bunga at tahayo upang makipagsayawan sa mga punong kahoy? Yeah, the good tree, the characteristic of a good tree is abundant fruit. At yung katangian po ng isang mabuting puno ay ang pagkakaroon nito ng mayabong na bunga. Okay, so when we maintain our position, live with God first in our heart, and live a life of labor and sacrifice for our neighbors, God will reward us with abundant fruit. Kaya nga po, kung pinapanatili po natin yung ating mga posisyon, nabubuhay tayo na inuuna yung Diyos sa ating mga puso at namumuhay ng isang buhay ng paggawa at sakripisyo para sa ating kapwa, yung Diyos, bibigyan niya po tayo ng maraming mga pagpapala. Okay, so in screen, in Psalm chapter 1, verse 3. Babasahin ko po, siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, Yeah. na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Yeah, those who are saved receive continually supply from the Lord. Kaya nga, yung mga taong nagkaroon ng kaligtasan ay patuloy na tumatanggap ng supply mula sa Panginoon. Yeah, therefore, those who are saved will have inner fruit and external fruit. Kaya nga, yung mga taong nagkaroon ng kaligtasan, sila ay makakatanggap ng panloob na bunga at Yeah. maging panlabas na bunga. In Galatians chapter 5, verse 22 hanggang 23. Babasahin ko po. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito'y walang kautusan. Yeah, this is our inner fruit. Ito po yung panloob nating mga bunga. Yeah, when we receive the Holy Spirit, the fruit of the Holy Spirit is produced. Kaya nga po, nung natanggap po natin yung banal na Espiritu, na ipapakita na po natin yung bunga ng banal na Espiritu. And in Romans chapter 16, verse 5. Basahin ko po, batiin din ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay. Batiin ninyo si Epeneto na minamahal ko, na siyang unang nahikayat kay Kristo sa Asya. Yeah, our external fruit is that another soul is saved through us. Kaya nga, yung panlabas na ating mga bunga ay yung mga taong naliligtas sa pamamagitan natin. And
Judges chapter 9, verse 14 to 15. Hukom chapter 9 verses 14 hanggang 15. I read it. Babasahin ko po. Pagkatapos ay sinabi ng lahat ng mga punong kahoy sa dawag, halika at maghari ka sa amin. At sinabi ng dawag sa mga punong kahoy, kung tunay na ako'y inyong itinalaga, hari sa inyo, pumarito nga kayo at manganlong kayo sa aking lilim. Kung hindi, hayaan ninyong lumabas ang apoy sa dawag at lamunin ang mga sedro ng Lebanon. Yeah, the way of life of bad trees is recorded. Kaya nga, yung paraan ng pamumuhay ng isang masamang puno ay naitala dito. Yeah, the bad tree left its place without hesitation for the sake of physical desire. Kaya nga yung masamang puno ay ganap na nakatuon ang kanyang sarili. Yeah, the bad tree is completely self-centered. Kaya nga itong masamang puno ay talagang nakatuon lamang yung kanyang sarili sa kanya pong sarili. And he disregarded God and people. At hindi niya po pinapahalagan yung Diyos at yung kanyang kapwa. So he killed Gideon's sons. Kaya nga pinatay niya po yung mga anak ni Gideon. And a bad tree bears no fruit, only thorns. Ganon din yung masamang puno, wala siyang bunga. Ganon pa man, meron siyang mga tinik. Yeah, thorns cause pain and suffering to others. Itong mga tinik na ito ay lumilika ng sakit at pagdurusa sa ibang mga tao. So in screen, in Luke chapter 6, verse 43. Sapagkat walang mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama at wala rin namang masamang punong kahoy na mabuti ang bunga. Yeah, a tree can be known by its fruit. Kaya nga yung puno ay makikilala natin sa pamamagitan ng kanyang mga bunga. Yeah, Gideon's son Abimelech was a bad tree from the beginning. Yung anak ni Gideon na si Abimelech ay masamang puno mula nung umpisa. Yeah, Abimelech was arrogant, abandoned his position, disregard God and people, and live selfishly. Itong si Abimelech ay isang aroganteng tao. Iniwan niya yung kanyang posisyon at iniwan niya ang ibang mga tao. Siya ay nabuhay ng kanyang sarili lamang. Yeah, the end of Abimelech is recorded in the Bible. At yung katapusan ng buhay na Abimelech ay naitala rin sa Biblia. Okay, verse 53. Verse 53. Yeah, Judges chapter 9, verse 53. I read it. Ngunit may isang babae na naghagis ng isang ibabaw na bato ng gilingan sa ulo ni Abimelech at nabasag ang kanyang ulo. Okay, he was judged by God. Siya ay hinatulan ng Diyos. Okay, so in screen, in Psalm chapter 68, verse 21. Babasahin ko po. Ngunit babasagin ng Diyos ang mga ulo ng kanyang mga kaaway, ang mabuhok na ulo ng lumalakad sa kanyang makasalanang mga daan. Yeah, in the Bible, Jesus is described as a stone. Sa Biblia, si Jesus ay dinescribe bilang isang bato. Yeah, those who reject Jesus to the end will ultimately be broken. Kaya ngayong patuloy na tumatanggi kay Jesus hanggang sa huli, sila po ay mapapahamak. So, in Luke chapter 20, it's written that those who are not saved will be crushed like powder when Jesus returned. At sa Lucas chapter 20, nakasulat doon na yung mga hindi nagkaroon ng kaligtasan ay parang mga alikabok na mabubuwal pagdating ni Jesus. And Judges chapter 9, verse 14, I read again. 9 verse 14, babasahin ko po. Pagkatapos ay sinabi ng lahat ng mga punong kahoy sa dawag, halika at maghari ka sa amin. Okay, so when a person faces trials and temptations, what is deep is their heart is usually revealed. Kaya nga, kung ang isang tao ay humaharap doon sa mga kahirapan at mga pagsubok, yung nilalaman ng kanyang puso ay talagang maahahayag. Okay, today we learn about the way of life of a good tree and the bad tree. Kaya ngayong araw na pag-aralan natin ng tungkol sa pamumuhay ng mabuting puno at masamang puno. Okay, I am a good tree before the Lord or a bad tree. Ako po ba ay mabuting puno sa harapan ng Diyos o masamang puno? Yeah, I have truly been saved before the Lord or not. Naligtas na ba ako sa harapan ng Diyos o hindi? Yeah, if I have not been saved, I will face God's judgment and be cast into the eternal lake of fire. Kung hindi ako nagkaroon ng kaligtasan, ako ay haharap sa kahatulan ng Diyos at ako ay itatapon doon sa walang hanggang lawa ng apoy. Okay, last chapter.
자, chapter 9, verse 8 to 9. 한번 let's read together. Chapter 9, verse 8 to 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Minsan, ang mga punong kahoy ay humayo upang magtalaga ng hari sa kanila. At kanilang sinabi sa puno ng olibo, maghari ka sa amin. Ngunit sinabi ng puno ng olibo sa kanila, akin bang iiwan ng aking katabaan na nakapagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao upang makipagsayawan sa mga punong kahoy? Yeah, we are living in a time when the Lord's return is very near. Kaya nga tayo po ay nabubuhay na kung saan yung muling pagbabalik ng Panginoon ay napakalapit Yeah, na. we should live our lives longing for the Lord's return. Kaya kailangan po nating isabuhay yung ating buhay na may pananabik sa muling pagbabalik ng Panginoon. Okay, correct po? Tama po ba? Okay, so 자, we are Christian who live before God. Kaya nga tayo po yung mga Kristiyano na nabubuhay sa harapan ng Yeah, Diyos. we must not be influenced by the environment and must maintain our position until the end. Kaya nga dapat wag tayong maimpluwensyahan ng ating kapaligiran at dapat nating maingatan yung ating posisyon hanggang sa huli. Yeah, let us pray together. Tayo pong lahat ay manalangin. Yeah, thank you, Father God, for the abundant love and grace. Maraming salamat po aming Amang Diyos para sa saganang pag-ibig at biyaya. Yeah, thank you for saving us with the precious blood of Lord. Maraming salamat po sa pagliligtas sa amin sa mahalagang dugo ng Panginoon. Yeah, help us live in our heart always with the joy and gratitude of salvation. Tulungan niyo po kami na makapamuhay sa aming puso na mayroong kagalakan at laging may pagpapasalamat sa aming kaligtasan. Yeah, help us get closer to the Word of God and to have longing for fellowship. Tulungan niyo po kami na maging mas malapit sa salita ng Diyos at magkaroon ng pananabik sa aming puso sa fellowship. Yeah, help us not to be rage when you deliver the souls. Tulungan niyo po kaming huwag maging tamad sa paglilingkod at pagligtas ng mga kaluluwa. Yeah, help our longing family and relatives get saved. Tulungan niyo po ang aming mga minamahal na mga pamilya at mga kamag-anak na sila po ay maligtas. Yeah, help us to establish our faith firmly on the Word of God. Tulungan niyo po kaming patatagin ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yeah, to our brothers and sisters of Catholic Church, keep our spirit and body strong. Sa mga kapatid sa Casileos Church, naway ingatan sila ng banal na espiritu, maging yung kanilang katawan na maging malakas. We pray in the name of the Lord Jesus. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.